Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na pinakpit na hindi natin lalagyan niya ng kahit anong karne mga kuys. Kasi medyo umay na tayo sa karne kaya ito magugulay at crispy na galunggong naman ang kakainin natin ngayon. Ang ginawa ko sa galunggong mga kuys, naglagay lang tayo ng harina dyan para hindi magdikit-dikit kasi maliit lang mga kuys yung galunggong na nabili. Yung parang gusto ko kasi patitinik, kain, ulo, buntot, lahat mga kuys. Tapos yan syempre basic na pinakbit, maglalagay lang tayo dyan ng alokbate, kamatis, sibuyas bawang, talong, okra at kalabasa mga kuys. Tapos maglalagay tayo ng mantika dito mga kuys. Pagsasabay na natin yung luto natin dito. Doon sa kanan, doon natin pipirituin yung ating galunggong. Yan nakita nyo mga kuys ha. Sinabay-sabay ko na yung pagpiprito. Ang technique dyan, habang binabagsak nyo yung mga kuys, kalas-kalasin nyo ng konti yan. Ganyan. Kasi may harina naman yan. So hindi magdidikit-dikit basta-basta yan. Kung may magdikit man dyan, ayos lang kasi maliliit lang siya mga kuys eh. Bali nabili ko siya sa palengke ng 80 pesos per kilo. Tapos binigay ng 150 yung 2 kilo. Kaya bumili tayo ng 2 kilo kasi marami kami dito sa bahay. Tapos yan, nag-isa tayo ng sibuyas bawang naman dito sa kaliwa mga kuys. Basicin lang natin tong pakbet na to. Tapos maglalagay tayo ng kamatis yan. Mas maraming kamatis sa pakbet, mas masarap mga kuys. Haluin lang natin hanggang sa madurog natin kamatis dyan kasi yun yung masarap dyan para malabas natin yung pinakakatas ng kamatis. Yun yung magpapasarap sa ating pakbet mga kuys. Sa kabila, kita nyo naman mga kuys, ang ganda ng pagpapalutong natin dyan sa ating galunggong. Maganda nga rin ito mga kuys siguro kung naglagay rin ako ng cornstarch eh. Harina lang kasi nilagay ko. Pero goods naman kasi gagawin natin dito talagang tutustahin natin to para malutong na malutong siya. Kita nyo mga kuys, kinikiliti ko ng ganun para maghiwa-hiwalay sila kasi sama-sama sila. Masyado silang dikit-dikit mga kuys eh. Tapos ito nakita nyo, pinipit-pit natin yung kamatis yan kasi gusto natin durog na durog yan. Pagkatapos ito lang lalagay natin, bagoong alamang mga kuys. Wala na tayo ibang lalagay dyan. Di tayo maglalagay ng kahit anong karne. Yun ang magpapaalat lang sa ating pinakbet. Tapos lagay tayo ng suka, matik yan, acidity para balance dun sa alat ng alamang. Pagkatapos yan, ito hahanguin na natin to kasi parang pwede na ito. Makita nyo, ang ganda ng pagkakalutong natin dyan. Tingnan nyo, unang bagsak. Tingnan nyo, ang ganda na itsura niya talagang. Paramis mga kuys, kinain talaga namin pati tinik, buntot, ulo dyan. Walang tapon. Tapos ito, bagsak natin second batch natin. Ganun din gagawin natin dyan. Tapos halo-halo lang tayo dito, lulutuin na natin alamang. Pagka ganyan luto ni alamang, lagay na natin kalabasa. Ang ganda ng kulay ng kalabasa mga kuys, mukhang malagkit. Tapos ito, sasabay-sabay ko na rin dyan yung talong, sitaw, okra at ampalaya. Sa pakbit naman mga kuys, mas gusto ko yung medyo labog. Hindi ko alam bakit mga kuys, pero yung iba kasi talagang gusto half cook. Siyempre, mas masarap naman talaga pag half cook para hindi rin naman mawala yung sustansya. Naglagay tayo ng paminta dyan mga kuys, nakita nyo. Pero talaga mga kuys sa pakbit gusto ko talaga yung medyo labog talaga siya. Yung tipong madudurog na talaga yung kalabasa. Mas gusto ko yun mga kuys. Mas masarap sa pakbit yung labog yung pagkakaluto. Naglagay tayo ng konting tubig doon para talagang lahat naman ay maluto ng maayos sa ating pakbit. Tapos mga kuys, doon sa kanan nakita nyo, medyo iniway-hiwalay talaga natin yung kasi medyo dikit-dikit sila, masyado silang close mga kuys. Kaya kailangan pag-iway-hiwalay natin yung galunggong na maliliit. Tapos ito nakita ko nung hinahalo-halo ko, yun, may buo pa mga kuys. Hindi natin nahiwa lahat. Hanapin pa natin yung isa, tapos hiwain natin, mamaya ibalik din natin mga kuys. Kaloko talaga mga kuys, no? Sasama pa natin yung buo na yun, hindi magpapantay-pantay lambot nun. So mga kuys, hanguin natin yung second batch sa ating galunggong. Susunod naman natin dito yung ating third batch naman mga kuys. Yan mga kuys, yung ganitong mga luto sa galunggong na maliliit, masarap din daw to yung babalat mo sa dahon ng saging, yung papaksiw siya. Ang sarap din nun mga kuys. Pero pag ganitong maliliit kasi medyo matinik talaga siya, ginagawa ko talaga toasted talaga, crispy talaga mga kuys para wala ka ng problema. Kain lahat talaga. Tapos may mag-aanak kang sausawan mga kuys, suka, bawang o toyo kalamansi na may siling pampapogi. Sarap naman talaga pag ganito mga kuys, lalo't puro karne ang kain mo. Tapos sobrang mahal pa ng karne ngayon mga kuys. Grabe talaga. High blood din ka na sa karne, high blood din ka pa sa presyo. Nakita nyo mga kuys, hindi ganun ka poging nating galunggong na pagkakaluto ng mga kuys, pero promise ang sarap nun. Ang sarap ng mga ganitong ulam talaga paminsan-minsan mga kuys, kahit araw-araw nga hindi tayo magsasawa dito. Naglagay ako ng alokbate dyan. Hindi ko alam kung lahat naglalagay ng alokbate sa pakbet. Yung iba naglalagay ng kangkong o kahit anong mga kuys, pakbet yan mga kuys. Walang problema kahit anong ilagay natin dyan. Kung anong gusto nyo. Mas masarap pa nga yan kung yung may maliit na ampalaya. Mas solid to mga kuys. Mas gusto ko yung mas mapait na ampalaya, mas masarap yan. Tayo na mga kuys, ang ganda ng kulay ng pagkakaluto natin dyan, no? Tapos papakita pa natin yung galunggong natin na sobrang crispy niyan mga kuys. Pagka ganitong luto na mga kuys, ano pa mang gagawin natin dito? Ilabas ang kanin. Tara mga kuys, kain. Nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na pakbet na walang karne at crispy baby galunggong. Tara mga kuys, kain. Salamat!